Rock and roll! Welcome back to my kitchen! And this is your Chef Rogers again in the house. Now guys, magluluto tayo ng sirloin steak with sesame paste sauce and some pumpkin and carrots grilled. Tara, pakita ko sa inyo mga ingredients. Okay guys, ito na ating mga ingredients para sa ating sirloin steak. Meron ako ditong sirloin steak. Now, good for 2 or 3 person. Pwede na siya. Dalawang slice ng sirloin steak. Then, grill na natin siya mamaya. Lalagyan natin siya ng herbs, tsaka garlic. Then, gagamit din tayo ng olive oil, tsaka butter mamaya. Then, sa side dishes natin, mag-grill din tayo ng ating pumpkin tsaka carrot. Then sa sauce natin, meron tayo ditong sesame paste. Lalagyan lang natin siya ng mayonnaise. Then some peanut butter. This one is optional. Kung wala kayong peanut butter, pwede nyo siyang hindi lagyan. Since mas masarap pag may peanut butter. Then some Tabasco, a little bit of Tabasco para meron lang siyang kick. Tsaka salt and pepper and little vinegar. Then, start na natin. Tara! Okay mga ka-Rogers, bago tayo mag-start, i-preheat muna natin ang ating oven para dire-diretso na tayo mamaya. Preheat ko lang siya para habang nag-prepare tayo, mainit na ang ating oven, tsaka na-reach na ang ating temperature na kailangan natin. Then start na tayo mag-mix ng ating mga ingredients. Meron akong pumpkin tsaka carrot. Lagay lang natin siya sa isang lagayan. Before natin siya ilagay sa oven, lagyan muna natin siya ng herbs, olive oil, then salt, pepper. Ito guys, depende sa inyo kung may mga herbs kayo or mga spices, pwede nyo siyang ilagay like cumin or may mga Indian spices kayo dyan, pwede nyo ilagay. Mas masarap din. Then mix lang natin siya. Then ita-transfer ko siya sa ating oven tray. Before natin sa oven tray, lalagyan din natin ng oven tray natin na olive oil. Para hindi naman siya dumikit. Then, transfer na natin. Guys. Then, salang natin sa oven. Now guys, pag salang natin sa oven, ang temperature niya is 200 degrees lang. Sa 20 minutes natin siya lulutuin. Then mag-start na tayo ng ating beef. Okay mga ka-Rogers, tapos na natin isalang ang ating vegetables. Ngayon mag-start na tayo sa ating steak. Ito ang ating dalawang sirloin steak. Before natin siya i-grill, lagyan mo natin siya ng salt, pepper, then i-rub lang natin yung kabilaan. salt,
Then, ready na siya. Then, maglalagay lang tayo ng olive oil sa ating pan. Okay mga Rogers, okay na ang ating oil. Medyo na-reach na natin ang init ng ating oil. Then, ilalagay natin ang ating sirloin steak. Then, maglalagay lang tayo ng herbs. Garlic. Yung purpose niyan para yung aroma ng ating steak ay lalong sasarap. Tsaka yung flavor ng herbs papasok sa ating nilulutong baka. Then maglalagay tayo ng butter. Then, sa inyo yung mga guys, kung anong gusto nyong danless ng ating steak. Gusto nyo yung medium rare, medyo bloody pa siya, medium, medyo luto, medium well, malapit sa luto na siya. Then pag well done, then talagang wala ka nang makikitang dugo. So, pag may sirloin din kayo or rib eye, pwede rin yung gamitin yan. Then, ito yung nabili ko sa market, yung steak loin. Gusto ko rin siya kasi medyo masarap din siya, tsaka affordable lang. Tsaka guys, dapat sa steak, kaluto nyo kagad na mga ganito, kailangan kainin nyo na agad. Kasi pag ganitong mga steak, pagka na-overcook nyo, tumitigas siya. Hindi pa siya. Masarap to kahit sa mga bahay lang natin. Kahit di na tayo lumabas, makakasave pa tayo. Parang kumain pa tayo sa fine dining restaurant. Yan ang ating steak. Medyo nag-color na siya. Yan ang inaabol nating kulay. Then kunin natin yung mga oil niya. Lalagay natin dyan sa ating baka para lasang-lasa ang ating steak. Paalala ko lang po sa inyo, kung nasaan man kayong panig ng mundo, sana po maayos kayong kalagayan at sana malagpasan po natin lahat ng ating mga problema na hinaharap ngayon, lalo na sa COVID-19 at sa panibagong pandemic na naman. Lahat po kayo, lalo sa mga OFW, mabuhay po kayo lahat mga idol. Laban lang. Yan. Lapit na po ang ating steak. Gusto ko lang ay medium, kaya hindi ko siya masyadong lulutuin. Okay mga Rogers, medyo okay na yung steak natin. Okay na siya, medyo medium well na siya, or nasa medium lang. Transfer lang natin sa ating
plato. Then, set aside lang muna natin. Rogers, katatapos lang natin niluto ang ating steak. Ngayon, gagawa na tayo ng ating sauce. Tara, pakita ko sa inyo. Meron ako ditong 2 tablespoon ng sesame paste. Then, nalagyan ko lang siya ng 1 tablespoon ng peanut butter. So, yung peanut butter, mga Rogers, ano lang siya, optional. Kung ayaw nyo ng may peanut butter, pwede nyo siyang hindi lagyan. Kasi, medyo nagkakahawig din naman ng ano nila, yung lasa ng sesame paste. Sa paggawa pala ng sesame paste, bali, yung ano siya, yung pinaka-sesame niya, i-ano lang sa golden brown sa pan hanggang sa medyo magkulay na siya ng golden brown. Then kung meron kayong sesame oil, lalagyan nyo siya tsaka nyo siya i-blend. Then ito na yung kalalabasan niya. Then maglalagay lang tayo ng 1 tablespoon din ng ating vinegar. Ganun din sa ating 1 tablespoon din ng mayonnaise. Tapos konti lang ng sesame oil. Huwag nating sobran kasi yung sesame paste, sesame oil na yan, yung lasa niya. Then, talagyan din natin ng Tabasco. Drop lang ng Tabasco para meron din siyang bite. Then, salt and pepper. Tansyahin nyo lang guys yung salt and pepper natin para hindi naman siya umalat. Then, before natin i-mix, lalagay lang ako ng garlic paste. Isang peraso lang. Then, tsaka natin i-mix. Mix lang natin. Then after that guys, nakalimutan ko pala, lalagay tayo ng konting tubig pagka medyo malapot siya. Tandaan nyo to guys, itong sauce na to, bali cold siya pagka sinerve natin. Pwede siyang gamitin to pang shabu-shabu. Yan, na-mix na natin. Yan, ito yung kalalabasan niya. Para siyang peanut butter. Pero templado. Then maglalagay lang ako ng konting tubig. Maglalagay lang tayo guys ng tubig. Mga half tablespoon lang. Then tatansyahin lang natin kung okay na yung ano niya, lapot niya. Yung medyo malapot pa siya, mag-add tayo ulit ng water. Then syempre, nag-add tayo ng water, kailangan din natin mag-add ulit ng salt and pepper. Then mix lang natin siya.
Ayan. Medyo na-reach na natin ang ating lapot ng ating sauce. Ayan, diyan siya kalapot guys. Then transfer na natin ating lagayan.